Deadpool. Patingin ako superhero mo. Una, sino si... Si... Sino sunod? Si Deadpool. Deadpool na yan? Ultraman. Wow! Sino yan? Si Venom. Si Venom pala. Ito, wala yan. I love all of them. Ano pa? Sino sunod? Wala na tayo paper daw. Oh, sino yan? Ultraman. Halika dito. Aha, sino yan? Si Ultraman. Ultraman. Next. Si... Dito lang. Si Venom. Si Venom. Sino pa? Hindi nila kilala yung superhero mo. Hindi ko makita. Hindi mo makita. Akin na. Okay, pakita natin sa kanila. Ito si Ultraman. Ultraman. Ito. Si Ultraman. Ito. Si Deadpool. Ito. Si Black Panther. Tama. Ito. Si Hulk Smash. At last one. Si Venom. Yay! Anong gawin mo dyan? Color. O, sige, go na. Bye-bye. Bye-bye. Nakakain na ako, guys. Nakaligo na din. Then, nagawa ko na yung gusto ng mga anak ko, which is mag-print para sa kanila ng... O, sige. Anong gusto mo? Check ka muna sa fridge. Kain ka na. Anong gusto mo? Mahulog ka dyan. Hindi. So, meron ako ditong tofu. Ayan. Time check natin, 5:15. Magbibenta ako in about 1 hour. Chico, mahulog ka dyan. Wag yan. May ubo ka. Bawal yan. Go ka muna, baby. Ihi ka muna. Go pipi ka muna. Come back to me when you're done. Go pee in my toilet. So, gagawa ako ng ginisang tofu na may gulay. So, ito yung tofu ko, guys. Ang gagawin ko, i-mash ko lang siya. So, ito yung pinakasilbing protein. Ito yung babaunin ko sa hospital pagkain namin ni Bunny. Gigisahin ko siya sa gulay na halo-halong gulay. Ayan. Ang gulay na ilalagay ko, sitaw, broccoli, tsaka snow peas. Ayan. Dito na lang siguro. Kakamayin ko na to, guys, para mabilis. I'm back. Okay, anong gusto? Ha? Mom, can we make Ano? hot chocolate? Hot choco? Yeah. Check mo, may hot choco sa table. Check if you like that one. Meron. Meron, check mo. It's in the cup. Ha? Chico, wag ngayon. Kaldi, wag ngayon, please, anak. Busy si mama. Next time lang pag okay na si Mayumi. Chico, did you like that? No. Snack. Biscuit na lang. Have some biscuit. Mommy, can I have like hot coffee? No, you can't have. Can I have hot chocolate and snack? Biscuit? Yeah, and hot chocolate. The one on the table is hot choco. I will put some milk. Choco and milk. No. Thank you. No, thank you. Say no, thank you. Hindi na sana ako magluluto muna, mamaya na lang. Pero naisip ko, alas 6 kasi yung book
yung ano ko schedule sa pagbenta. Instead alas 8, minove ko siya ng alas 6. Then medyo may oras pa naman ako, so sabi ko magluluto na lang tayo, no? So eto guys, talagyan natin ng ganyan. Para loaded siya ng greens. And then may protein tayo. I think for carbs, April! Kamote gang, hindi mo giluto yung kamote natin. Oo, pwede pa kiluto yun gang, mabaon ako. Lagay mo lang sa kaldero, please. Sige, salamat. Konti lang man yun, lutuin mo na yun lahat. Baunin ko na yung iba, kalahati. Yung kalahati, iwan ko dito para magkain kayong kamote. Okay na yung ano, yung kokwa dyan. Nagustuhan ni Chico ba? Through the years. Kalahati lang, no? Masyado madami, no? Sige, sige. Bumili kasi ako, guys, ng kamote, saging, tsaka kamoteng kahoy. Kasi yun yung pinaka-carbs ko talaga kapag kumakain. As you guys all know, this year is going to change for my diet. Hindi naman as in health freak, pero at least I want to eat better. Para ma-address ko yung problema ko sa obesity. Kasi sabi nga ni Doc, Opo. Huwag mag-akyat ha. Sabi ko, huwag mag-akyat dyan ha. Makita ko kayo mag-akyat Kasi sabi nga ni Doc guys, sobra-sobra yung aking timbang. As in, sobra talaga siya. So, we have to reduce. Sige lang nga, lagay mo na sa apoy. Then, last natin, broccoli. Pakuha na lang ako nito itong aking kalat. Through the years. Saan ka sa gawas lang? Po? Nag-ano ka sa gawas? Ay, wala ko sa bus. Dala ako sa sala. Okay. Maglaka early pa. Kaon lang mo dala. Hindi ka busy, lingkod lang dala. Sulod na. Okay, so okay na to guys, ang ingredients natin. Meron tayong broccoli, meron tayong sitaw, and meron tayong snow peas. Then for ingredients natin o yung sangkap natin na pampasarap lalo is bawang tsaka sibuyas. Yan lang, then asin. Grabe yung bawang natin ba? Unlimited ba? So, eto guys, itong mga recipe na to, ginagaya ko lang yan online. So, in case na magtanong kayo, eto mga recipe na to, bago ko lang din to tinry. Hindi to siya something na lagi kong niluluto. Tapos, normally, the old me, masisiraan talaga ako ng mga tofu sa ref, bibili, tas hindi maluluto. Pero ngayon, iba na. So, magkaamoy bawang tayong nito habang nagbibenta. Then, amoy bawang punta ng ospital. Magbibihis na lang ako, guys. Pag nagbenta ako, hindi nyo naman maamoy na bawang yung amoy ko. So, okay lang din. Diba? At least may pagkain kami ni Bunny na maayos. Boiled egg siguro. Ay, nag-boiled egg na ako ngayong araw. Ang dami ko ng boiled egg eh. Ang mga bata naman, ang ulam nila, sabaw na isda. Yan. Na merong dahon ng malunggay, bagong luto yan. Yung isda preskong-presko. Lagyan ko din siguro to ng mushroom, guys.
Alright. So, update ko na lang kay mamaya. Basta madali lang siya. Pagkagisa ng mga sibuyas, bawang natin, igigisa na natin yung mga tofu, then gulay. No. Why? Wag muna ngayon, nak, ha? Why? Wag muna. Wag muna. I need to know why. Because, not yet ready. You have to fix your manners mo. A few moments. Ayan siya guys. As you can see, meron tayong sibuyas, bawang, then sitaw. Tapos meron tayong tofu, broccoli, snow peas, at mushroom. Yan yung magiging ulam ko ngayon. At hindi ko alam kung kakasya ba yan hanggang bukas. Pero yun yung kakainin namin mamaya sa hospital. Kaya Mayumi naman, tabaw na lang siya. Yung pares niya, ang kamote, galing sa palengke. Sirang rice cooker na yan. Baka nagtataka ka bakit yan ang gamit namin. Sira na yan. Ito naman, mga 15 years na to sa akin. Hindi ko pa napipilitan ng bago. Hindi pa napapalitan ng bago. Ito yung ano ko gang. Ba't mag-iipos? Anong iipos? Okay, sobraan ka masinok ba? Dali. Palapit mo. Okay guys, good evening. Nakabalik na ako sa hospital. Time check, 9:30 na. Ay. Si Chico tsaka si Calvi, pinakiusapan ko she na dun muna sa kanya mag-overnight. Sleepover kasi wala naman silang pasok bukas. And si Ma'am Sheena, katabi lang ng hospital yung bahay niya. So, mas mabuti. Dumating ako, gising pa si Mayumi, naantay tayo guys. Dito na ako kumain ng dinner. Kasi nagbenta ako from 6 to 8 p.m. Nagluto ako ng babaunin ko. And then, nagligpit kami ni Ate April, yung tumitingin sa mga bata sa bahay. Then, dinala ko sila sa bahay ni Ma'am Sheena. Ngayon pa lang ako kumakain ng dinner. So, tingnan nyo guys, ang dinner ko. Ito yung niluto ko, kamote. Then, avocado na fresh. Then, ito, tofu na merong mushroom, broccoli, snow peas, at saka sitaw. Hindi siya mukhang masarap. Tingin nyo, pero masarap. Tingin nyo lang. Ang sarap pa, in fairness, nakaka-proud. Na-proud ako sa sarili ko. Kasi kahit na matagal na akong hindi humahawak sa kusina, from time to time, nagagawa pa din natin magluto. I-try nyo tong recipe na to. Sobrang sarap. Lalo na kapag gusto nyo mag-plant-based. So si Bunny nandyan, cameraman. May bumisita ba sa'yo dito? Bunny? Wala. Walang bisita si Bunny. Bawal. Kasi kami lang pwede. Tsaka family members. Merong nag-comment sabi, ay, Tita Jackie. Sabi niya private, hindi man lang daw magawang papinturahan. Oo nga naman, no. Big shout out. Ano ba tong hospital, ng pangalan ng hospital na to? Pero in fairness ha, pag private yung room, pinturahan nyo naman. Magkano lang naman yung pintura, para naman magmukhang fresh, di ba, no? So, hindi ko na sabihin yung pangalan, alam nyo naman siguro sino kayo, uy. Ay, sorry po. So, medyo fussy pa din si Mayumi. Nagkaroon ako ng mensahe from the nurse station na pagbasa pa rin daw yung dumi niya by 11, i-alert na. Oh, sorry. Milka, i-alert na daw yung doctor. Yan. Ano pa din siya, guys? Ang tawag dyan? Ano pa din siya? Ma-irritable. Oh, sorry. Irritable pa din siya. So, kakain lang ako and then matutulog na si Mayumi, guys. Mamaya kwentuhan na lang tayo pagkatapos kong kumain. See you on today's episode. At maraming salamat sa lahat na nag-comment. Replyan ko na lang kayo ngayon. Mamaya. Salamat! Hi guys! Maayong gabi eh. Time check natin. Tulog na si Mayumi sa wakas. Time check natin pasado alas 10 na. Kumain na kami ni Bunny ng dinner. At approve. Masarap yung naluto natin na gulay na merong tofu. Nasarapan si April. Nasarapan din si Bunny. Ako din ang dami ko nakain. Plus yung avocado. Plus yung kamote. And
merong mga nagsuggest no about sa case ni Mayumi na mahilig nga sila, I mean, madali silang dapuan ng ubo ba. So, to be honest guys, no, yung thinking ko as nanay, maraming bawal sa mga bata. Pero pag ginabawalan sila guys, nagasakit sila. Hindi ko sila ginalabas ng bahay, nagasakit sila. Ginalabas ko ng bahay, magsakit pa din. Paano mag-build yung immune system ng bata, no? Pag ginatago natin palagi, di ba? So, talagang ginapush ko sila na ma-expose. Okay? Si Mayumi, bakit parang merong weak yung lungs niya? Nasa lahi ng side namin sa mama. Tsaka si Chico, ganun din. Actually, sa mga kapatid ko, si Madam Bibi, tsaka si Madam Ten Gibbs, ang mababa ang hininga nila. Hindi mabaho ang hininga, mababa lang ang hininga. Baba ang hininga nila. Napansin niyo guys, nakapantulog ako kasi dumiretso na ako nagpantulog sa hospital. Bahala na bukas, basta komportable tayo natutulog. Ayoko na magdala ng maraming gamit, no? And I don't believe na meron pa siyang gamot na iti-take kasi yung tinutusok sa kanya medyo matapang na mga antibiotic. And then, other than that, meron siyang 2 dextrose kasi I believe para siyang mag-dehydrate, going sa dehydration, no? Dahil hindi na nga siya masyadong kumakain, hindi na masyadong umiinom ng gatas, tubig niya pa konti-konti na lang. So, binabantayan namin yan kasi kailangan i-update yung nurse station if ever. May nagsabi, good luck nga pala sa bill. Tingnan natin magkano yung damage. Kasi minsan, iniisip ko dun sa mga nanay, no? Sorry lang, malungkot na mga balita. Nawala yung mga anak nila. Pag umabot sa ganung point, iniisip din natin kahit ano pang ibenta ko, mabalik lang yung buhay ng anak ko. Ayokong umabot naman sa ganun guys, no? Na mas pinipili ko na sa bahay kahit alam ko, nararamdaman ko na kailangan ko lang isugod sa ospital yung anak ko kasi hindi ko pa ginawa. Kasi lalo na may history na siyang pneumonia, may alam ko na yung sitwasyon ng lungs niya. So, ayoko naman na ganun, na too late na ba. Kasi hindi mo naman nakikita yung lungs, kung ano nang nangyayari dun sa loob, kung nasa na yung plema, kung nakakahinga pa ba siya, yung oxygen level niya, healthy pa ba. Madami dapat i-check. But anyway, may mga nag-comment dito. Everyone, maayong buntag. Time check, alas 7. Kakain na kami ni Bunny ng breakfast. Kasi, yeah. Morning. Kape si Bunny. Grabe. Kagabi natawa ako guys. Nakabasa ako ng bashing comment. Sabi, si Bunny daw hindi ko makain, hindi na napakain. Totoo daw yung chismis na hindi ko daw ginapakain, minamaltrato ko daw yung mga staff ko. Tumatawa si Bunny. Hindi ko daw siya ipakain kasi di ba kahapon ba naga tayo nag-alis alauna. Ay kahapon ba yun o yung isang araw? Hindi na ako nagabilang ng araw. Yung isang araw, sabi ko guys, hindi pa kami nakakain ni Bunny. Tapos may nag-comment, di ba? Totoo yung sinasabi ni Jablo number 2 na hindi mo ginapakain yung mga tauhan mo. Kita mo na nagpa-hospital kami launa ng umaga, day. Galit ka na naman. Sige, sagot ko talaga siya. Sabi ko, hindi mo alam ilang kilo na dagdag kay Bunny. Galit ka na naman. Si Bunny nakakain healthy. Kung anong kain ko, kain niya din. Pag nag-tofu ako, tofu din siya para healthy kaming pareho. Kasi gipahambog ko yung luto ko sa kanya kagabi. Masarap ba yun? Masarap daw. Pero nagkape naman sa umaga. So, dadalang kami ni Madam Ten Gibbs ng breakfast, guys. Kasi sabi ko kay Madam Ten Gibbs, nagluluto naman ako, guys. Nagdadala ako ng pagkain. Pero hindi ko dinadamihan masyado kasi ayoko na masira. At walang microwave dito sa may private room. Wala ding heater. Wala kaming gagamitin para mainit yung pagkain. Ilagay mo sa loob ng cabinet yon please, yung maruming damit. Sila na lang mag-pick up. Mamaya pag-check nila. Anong oras sila nagapunta? Gagi, ano sila? So mag-request na lang. Sa nurse. Pero katong babae na lang kasi siya man nagabutang mo. So, ano ba?
Yung tulog namin, pag sa hospital ka kasi no, ganito may pasyente, yung tulog mo talaga putol-putol, yun yung nakakapagod. Kasi maya-maya, mayroong rounds yung mga nurse, i-check yung temperature, yung diaper, yung oxygen, check yung oxygen ni Mayumi lagi. And then binigyan siya ng gamot niya today, pero wala pang antibiotics. So nag-usap kami ni Doc kagabi. Mamaya ikwento ko sa inyo, kakain lang kami ni Bunny muna. Pero kukwento ko sa inyo pinag-usapan namin ni Doc. Pumunta si Doc mga alas 11. Alas 11 na yun, atrasado ng gabi. Hindi pa nga raw tapos si Doc isa rounds niya. Pero tinanong ko lahat ng gusto kong itanong. Sinabihan ko siya, tinanong ko si Doc kung napraning lang ba ako. Tama lang na sinugod ko sa hospital si Mayumi. Kasi ayaw naman natin maging praning, no? Gusto natin matutunan ano ba yung mga red alert. Dapat isugod na yung bata sa hospital or sa bahay, okay pa sa bahay, ganun. Kasi nga sabi ko, 3rd day pa lang naman ang ubo ni Mayumi yun. Normally, kapag sobra na 1 week, no, doon dapat tayo talagang nag-aalala. Pero minsan kasi, pinapakinggan natin yung kutob nating mga nanay. Meron tayong tinatawag na motherly instinct na sobrang lakas na kailangan nating pakinggan talaga. Pag sinabing, go na, push mo na yan, i-push mo talaga yan. Okay. So, time check natin once again, mag-aalas 8. Si Mayumi pagising na. Ayaw pa din kumain, pero siguro dahil dry ulit yung pagkain, tatry natin na may sabaw. Papunta na yung sabaw galing kay Madam 10 Gifts. Si Madam Sheena, inaalagaan yung mga anak kong dalawa. O, pupunta ako sa kanila mamaya at magbibenta din ako sa hapon. Pero sa ngayon, dito muna ako kay Mayumi, guys. Just in case na merong mga update. Pero nagkita naman kami ng doktor kagabi, so okay na yun. Ayaw niya pang kumain, pero umiinom siya ng gatas. Naka-dextrose din siya, so at least, so far, so good. Pinapanood ko na lang siya ng Peppa Pig muna habang kakain ako ng breakfast. At hindi niya muna maisip itong mga wires na nakakabit sa katawan niya. Dalawa kasi yung wire eh. Ayan. Alright. Anong pagkain natin today? Pakita nga natin yung kanilang sinare. So, hospital food ngayong araw ay bistec Tagalog, kanin, tsaka sunny side up. I would eat the egg and the meat for protein. Rice, hindi na. Or maybe 2 kutsara lang. Yun yung carbs ko. And prutas. Dinalan ako ni Achi ng watermelon. At saka watermelon. Happy kami ni Bunny. Watermelon tsaka kalahating pinya. Ayan, bagong-bago. Sarap. And shout out kay Tita Jackie para sa shorts ni Bunny, pantulog niya. Gustong-gusto niya daw, Tita. Salamat po. Ayan, gamit niya. Next time sexy short yung kita na yung yung puwet. Kita na yung puwet. Tabunan ko yung aking dalaga. Dalaga na to, guys, hindi na siya baby o ang taas na ng legs o. Dalaging ding. Hindi na, ilang beses na kami nakapagbihis kasi siya, nag-diarrhea. I-update ko lang daw lagi yung nurse sa diaper niya, pagbasa lagi. Yung kanyang poop. Pero yung plema nandyan pa talaga, guys. Madami pang plema. So sa lahat ng mga nanay, no, laging mag-ingat kayo, lalo na kapag kaubo. Sobrang uso ng pneumonia. Mahirap magkaroon ng pneumonia kasi once na tumungtong siya ng mid risk at saka high risk, pwedeng bawian ng buhay yung pasyente na merong ganyan. So talagang mag-ingat tayo. Huwag natin masyadong maging mapakampante, no. Ubo lang yan. Pag yung ubo tumagal, lalo na 1 week na, 2 weeks na, pa-check up kayo agad. Kasi iba na yung panahon ngayon, guys. Yung panahon ngayon, mga bakterya, iba na, guys. Kung nag-level up na yung mga gastusin natin, mga bayarin natin, nag-level up din yung mga sakit, mga bakterya. Grabe. So magkain lang ako. I guess I'll see you guys shortly. May gloves pa. What is it? Yes, Margaret. Where's Margaret? My dog. Right. Where's Margaret's ears? Where's Margaret's eyes? That's not your eyes, Margaret. Alright.
Pinadalahan ako ni Madam 10 Gives ng kanin, tsaka mainit na tinolang manok na native chicken niya or yung Bisaya na manok. Ay, water please. Kumain si Mayumi, yay. Kahit 3 kutsara pa lang at least. Dahan-dahan. Salamat. Ah, dami ba? Daming tubig ba? Yay! Kumain siya, guys. Allah. Nakalimutan ko magpabili ng mansanas tsaka saging. Sabi ni Doc, kailangan daw ni Mayumi ng saging kasi basa yung kanyang water. Water ka? Okay. Please. Say please. Let's play our pretending. Ano yung tissue ko? See Pandy? Tissue sa likod mo. No, not here. Where's Pandy? Is Pandy over here? No, not here either. Margaret is really sad. Margaret, Pandy. Let's look under the couch. Stuff gets stuck under there sometimes. I see Pandy. I can almost reach. Got it. We found Pandy. Look, Margaret, here's Pandy. We found Pandy. I was looking for you. Eternity later. Guys, alhamdulillah, God is good. 10:30 ng umaga. Today is Thursday, no Friday. Today is second day ng aking live. Maghahanap muna ako ng pera habang tulog si Mayumi. So, ganito talaga ang buhay ko, guys, as Princess Yiga. Huwag niyo sabihin na na-hospital yung anak ko, natutulog yung anak ko, ganito, ganyan. Kahit nasa cellphone ako, talagang alam niyo yung oras ko talaga bilang na bilang yan. Marunong naman ako magsaya, guys. Huwag kayong mag-alala. Yung kita niyo man naman ako, nagadagat-dagat man din ako paminsan, no? But, I am grateful kasi maganda yung panahon. I am grateful kasi nakatulog si Mayumi. Grateful ako kasi kumain siya ngayon ng 4 na kutsara. Dumede na din siya. Lalabas ako kasi merong pinapabili si Doc na gamot na hindi nila wala daw silang stock ngayon sa hospital. And masaya ako at grateful ako kasi may gasolina pa ako sa kotse. Hindi ko kailangan magpagasolina. Ayan, meron pa akong 1/4. 1/4 ba yan? So, minessage ko yung mga kapatid ko na wala ako sa hospital ngayon. Iniwan ko lang si Bani. Ako muna yung manghahanap buhay, manghahanap pera, manghahanap salapi. Kasi magma-money out tayo, dapat may money in. So, hanap tayo ng paraan para mag-money in. May nag-comment nga, no, good luck sa bill mo, ma'am, kasi napa-hospital si Mayumi, tapos private pa yung room. Tapos may iba nagalit kasi kinalawang daw yung bed. Unang-una sa lahat, hindi naman patutulogin yung bata sa may kalawang. Ikalawa, hindi naman yung kalawang. Pintura yun na natanggal. Pero in fairness, kailangan na nilang i-repaint yung kwarto nilang private. Tama naman talaga kayo. Pero hindi naman yun yung problema doon. Okay? Ang mahalaga, malinis po yung kwarto. Okay, mukha lang siyang haunted room. Pero malinis siya, guys. At hindi ko alam magkano yung presyo nun. Saka na lang natin malalaman. But maganda yung service nila dito. Maayos, humble yung mga staff. May iba kasi mga hospital makapangmata, no? Lalo na kapag nakita nila na ikaw ay humble, ikaw ay simple lang ikaw, nakapag-tsinelas ka lang, yung isang kuko mo, patay pa. Nauwi ka nila kausapin, nakakatawa na lang, no? Pero, yun kasi yung yung mahirap ngayong panahon na to, maraming double standard. Porket hindi ka mukhang mayaman, porket hindi ka mukhang maayos, porket mukha mo parang wala kang ligo, wala kang time magtanggal ng muta. Oily pa yung buhok mo, in short, parang ako, di ba? So, iba yung pagkakausap sa'yo, parang merong attitude, may tono, hindi welcoming. Siyempre, pag hospital, masama yung loob mo, may sakit yung anak mo, yung kapamilya mo. Maganda din sana na i-approach ka ng maayos. Hi, ma'am, ganun naman, humble. Ako talaga,
na pinapractice ko guys na yung humility ba, maging humble tayo, yung humility natin, babaan natin yung sarili natin kahit anong mangyari. Kasi walang masama doon, walang masama kung lagi kang humble. Good morning ma'am, ma'am, pasok lang ako, kamusta si baby, ganun. Hi ma'am, ano pong problema natin ngayon? Okay, sige po. Yung humble lang na ano ba, Nina, ano ma'am, ano kayo ngayon ma'am? Pa-check up kayo ba? Pangit, di ba? Tone is everything. May iba kasi nagalit na, no? Galit ka na gani, pero yung tono mo, mapagmahal ka pa. Oh, di ba? Ganun na tono ba? Anong Ilonggo na tono? Sabi nila, grabe talaga yung mga Ilonggo, ma'am, no? Akig na sila, galit na sila, ma'am, pero yung poses nila, ma'am, grabe, kalambing ba? Ganun, no? Kasi, yung pagpasok pa lang namin, may ano sabi ano ganito, ano kayo ngayon ma'am, ano no, parang may pagka-atat ba? Pwede ma'am kalma, alas 2 ng umaga, wala pa akong tulog ma'am, pwede kalmahan naman natin. Sabi ko, hindi ko pa alam, inaantay ko pa yung doktor kung anong sasabihin. Kasi ma'am, kung magpa-check up lang kayo ngayon, ganito, ganyan. Sabi ko, sige, magpa-admit na lang kami. O sige ma'am, kung magpa-admit, punta na lang kayo sa room, ma'am, paki-fill up doon ng ganito, ganyan details. Ayun ma'am, nandun sa may labas, parang ganun yung tono, pangit, di ba no? Pag ganun. Ano naman, kalmahan naman natin. Ay ma'am, good morning po. Or good evening po. Ay ma'am, ma'am, pa-admit kayo ma'am, or magpa-check up lang po muna. May doktor po tayo, ganito, ganyan. Yung kalma naman, pero syempre may mga tao, may problema din sila, hindi naman natin alam. In short, mahirap talaga mabuhay sa Earth. Lipat na lang tayo sa Venus. But guys, time check natin, katulad ng sinabi ko, 10:34. Ako po'y aalis na muna. Pupunta ako sa tindahan ng aking ate, ako maghahanap buhay doon. Mamamaneho na ako. Nag-update ako sa mga kapatid ko kung namusta nila si Mayumi. Sabi ko yun nga, sabi ko sa kanila na dumating na yung x-ray. At yung x-ray ay may resulta, bumaba talaga yung kanyang phlegm papunta sa lungs. In short, positive po si Mayumi sa pneumonia. And nagkausap kami ng doktor and dinadvisean niya ako. Sabi ko sa kanya, Dok, running lang ba ako, Dok? Ganito kasi yung nakita ko, kaya ako nag-decide na i-admit ko siya. Sabi kasi ng doktora ni shout out Doc Ramizo, I love you. Sabi niya, ano nangyari? Paano mo, bakit mo natakbo siya sa hospital? Kasi sabi ko, Dok, ganito, napansin ko yung paghinga niya mabilis, yung heartbeat niya, pulso niya sobrang bilis, hindi normal. Maingay yung kanyang plema, naririnig ko. Tapos yung pag-ubo niya, grabe. And then sabi ko, Dok, ganito, sabi ko, matutulog kami. Pag hindi naging okay, tatakbo ko siya sa hospital. Hindi siya makatulog kasi barado yung ilong niya. Nakaupo kami, maya-maya, gusto niyang sumusuka na siya actually. Hindi na tama yung pag-take niya ng gatas niya, ng kain niya, kulang na. Then sumusuka siya, nanginginig siya habang sumusuka. So sabi ko, red alert na to. Pusong nanay ko, sabi, princess, magpa-check up ka na. Sabi ng iba, madam, ganito, mamamatay ka sa bill dyan, ganyan. Guys, mas mamamatay ako pag nawala yung anak ko. In short, may mga magulang no, na nawawala yung anak nila. Sorry po, sana ay gabayan po kayo ni Lord, yakapin kayo ni Lord, and maging malakas kayo no, in this kind of challenges sa buhay natin. Pero like I said, may mga magulang na ibebenta lahat ng pwedeng ibenta. Pati katawan ibebenta para lang maging maayos yung buhay ng mga anak, para lang ma-save kung anong dapat i-save. So, pagdating sa mga ganito, pera, laging nahahanapan ng paraan yan. Pwede naman ako magbenta ng katawan. Ano daw? Joke lang guys. Pwede naman hanapan ng paraan yan. Dagdagan ko yung utang ko sa mga kapatid ko. Pwede ko namang isangla itong whatever, sasakyan, ng bahay. Pwede naman kahit ano dyan. Basta yung mga anak ko okay lang sila. So, doon lang mag-iyakan pa tayo dito. Mahirap na magbebenta pa ako, maghahanap pa ako ng pera guys. But alam nyo, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat sa pagmamahal nyo sa amin ng mga anak ko. Aalis po kami ng Pilipinas ng mga anak ko soon. Sabayan nyo po kami sa aming pag-alis, samahan nyo kami. Hindi ko alam anong magiging buhay namin sa abroad na pupuntahan namin. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Tapos ngayon, kinukulit pa ako ng lalaki sa buhay ng lalaki na wala sa buhay namin ng mga anak ko. Hindi ko alam anong itatawag sa kanya. Kinukulit niya, gusto niya makipag-usap, hindi ko alam kung ano yung gusto niya mangyari. Tinatry ko imagine anong laro yung gusto niyang laruin para at least 2 steps ahead naman ako. Sa ngayon hindi muna ako nag-reply kasi kinakalmahan ko pa, pero yung gusto niyang mangyari para lang daw sa mga bata naman. So tingnan natin guys, sa tingin nyo, ano sa tingin nyo? Sige nga, chismisan nyo ko, advisean nyo ko, pagalitan nyo ko, whatever. Sabihan nyo sa comment section down below. Aalis na ako, magmamaneho na ako guys.
Shout out dito sa sunglasses ko. Nabili ko sa Bangkok, Thailand ng 100 pesos. Ayan, okay ba? Gusto nyo i-mine? Ibigay ko na lang to kung gusto nyo. Wala lang, para lang masaya kayo. Maganda ba guys? Okay ba yan? Goods ba yan? 100 pesos lang yan. Okay, paalam muna. I love you. See you mamaya. Huwag nyo naman i-miss yung mga episode natin. May matutunan lagi kayo sa akin. Bahala kung sanay. No? Mapayaman man kayo, mahirap man kayo, mayaman man kayo, nasa katamtaman man kayo, broken hearted man kayo, single mom man kayo, may asawa man kayo, nanay man kayo, kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso. May makakukuha kayo sa kwento ng buhay ko. Promise ko sa inyo yan. Anyway, mahal na mahal ko kayo once again, Princess Giga. See you on the next one. I love you. Bye!